Sa pagpatuloy sa ating kwento, dito mas lalo pang natakot ang babaeng kagrupo ng pinsan ni Fang Yi na halos hindi na makagalaw sa takot. Inaakala daw ng babae na ito na madali lang daw ang ganitong ginagawa nila, ngunit tila ay kukunin na siya ng anomalya na ito, kaya ganun na lang ang kanyang takot nang dumating sila sa lugar. Dagdag pa niyang sabi na, nang makita daw niya ang mahabang baging na lumagpas pa sa Colapan ay sinasabi na daw sa kanyang instinct na nakakatakot ito. Sabing nakaharap daw niya ang napakataas na level ng anomalya ngayon, ang anomalya na hindi pa daw niya alam at di pa nila kilala kung anong uri ng attribute ang nandito. Naiiyak nang sinasabi ng babae na hindi pa daw niya gustong mamatay kaya gusto na niyang ayaw magpatuloy sa kanilang ginagawa. Wala namang masabi si Lady Fang habang tinitignan nila ang kasama nilang babae na takot habang si Yi naman ay sinasabi ding, magkatulad daw din silang lahat ng nararamdaman sa lugar na ito, lalo nang makita nila ang baging na napakataas. Sa loob-loob naman ni Yi na sa loob daw ng wood attribute daw na ito ay may nararamdaman daw siyang desolate aura. Sabing di daw niya masabi kung ano ito ngunit lahat daw ng may buhay ay nawawala. Kaya daw, yun daw ang dahilan kung bakit may nararamdaman silang hindi maganda sa aura ng anomalyang ito. Dagdag pa niyang sabi na para ba daw itong nilalamon ang kanilang vitality. Ngunit, sabay hawak sa kanyang kasama na kanina pa nanginginig sa takot, ito daw ang daan ng martial pioneers. Natural lang na matatakot sila dito ngunit, sa kabila ng takot, ito rin ang magbibigay sa kanila ng hindi matatawarang lakas at pag-unlad tungo sa kanilang inaasam na kapangyarihan para makakalaban sa paparating pang mga anomalya. Habang nag-uusap ang grupo nila Yi dahil sa takot ng kanilang kasama ay nasa taas naman si Fang Yi na nakamasid lang sa kanila. Iniisip ni Fang Yi na napakabigat daw ang dalang nakakamatay na enerhiya sa lugar dulot ng anomalyang ito. Matapos daw niyang makakita ng iba't ibang mga anomalya, maliban sa dark attribute ang nakikita niya ngayon ay nagbibigay din daw sa kanya ng hindi magandang pakiramdam. Habang natatanaw ni Fang Yi ang grupo ng kanyang pinsan ay nakita niya itong nagko-cultivate na ito sa malapitan ng anomalya. Nasabi na lang ni Fang Yi na ang tatapang daw ng grupo na ito para mag-cultivate sa malapit kung saan ang anomalya. Sa isipan ni Fang Yi na nakikita daw niyang ito na isang halaman na may masiglang buhay, ngunit nararamdaman din daw niyang fake ito. Dagdag pa niyang sabi na para ba daw itong patay na bagay na nagmumukhang buhay. Habang ang grupo naman ng pinsan ni Fang Yi ay napagdesisyonan na talaga nila na mag-cultivate sa malapit sa anomalya. Sa mataas na bahagi ng lupa naroon si Yi, sinasabi habang nasa taas ng puno, na wag na daw mag-isip ng kung ano-ano ang kanyang mga kasamahan, dahil mapanganib na lumapit sa anomalyang ito, dito na lang daw sila sa hindi kalayuan mag-cultivate. Dagdag pa niyang sabi na wag daw sila lumayo-layo pa, na sinang-ayunan naman ng kasamahan niya. Sa isipan ni Yi sa ganitong kalayo daw ay ligtas na daw ito, na para bang isa itong ibon dahil sa sanga pa talaga ito umupo para mag-cultivate, habang napapalibutan na ito ng kanyang blue aura. Sa isipan naman ni Fang Yi habang nakamasid sa grupo na hindi na rin daw ito masama, ang mag-cultivate sa hindi kalayuan o hindi naman malapit sa anomalya. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na, gaya ng inaasahan niya sa isang top student, ang pagpili ng lugar kung saan ligtas ay hindi na masama. Si Yi naman ay umaapaw ang kanyang aura na makikita na kahit sa malayo dahil sa pagko-cultivate niya malapit sa anomalya, napapalibutan ito ng makapal na enerhiya na naghugis bilog sa kanya. Sa isipan ni Fang Yi na parang mag-a-advance na naman daw ang kanyang pinsan na halos maabot na ito ang pangatlong star sa Ghost Axe na realm, habang tinitingnan ang aura ng kanyang pinsan na makikitang tumataas. Sa kanyang isipan na ang kanyang pinsan daw na ito ay may kakaiba ding talento patungkol sa anomalya na ito. Ang mga kasamahan naman ni Yi na kanina ay takot ay namangha naman sa kanilang nakitang mag-a-advance ang kanilang kasama sa ikatlong star sa Ghost Axe realm, habang si Lady Fang naman ay namangha din kay Yi. Ang di lang nila alam ay parang naramdaman din ng anomalya ang mangyayari sa kanyang paligid kaya gumagalaw na din ito. Naramdaman din naman agad ito ng kagrupo ni Yi na lalaki, takot itong nagsasabing, hindi daw ito maganda dahil ang mataas na baging daw ay lumalapit daw sa kanila. Nagsalita naman si Lady Fang kung naramdaman daw ba sila nito sa ganito kalayo, na may halong pagtataka at takot din sa mukha. Sa kanilang pagmamadali ay di na nila namalayan na ang isa pa nilang kasamahan ay naabutan na pala ng anomalya na ito. At nagapos na ito ng mahigpit, na ang paghingi na lang ng tulong ang nagawa, habang ang kanina pang takot ay nagmamadaling ng tumatakbo.
Sinasabing magmadali na daw silang tumakbo dahil kung maabutan daw sila ng bagay na yun ay sigurado daw siyang ito na raw ang kanilang katapusan. Habang si Yi naman ay walang kaalam-alam kung ano na ang nangyayari sa kanyang paligid dahil naka-focus ito sa pagpapaangat sa kanyang antas tungo sa Ghost Axe Realm na may 3 star. Sinasabing napaka-ingay daw ng pagko-cultivate ni Yi dahil sa pagpapaangat nito. May nagsabi naman na kagrupo ni Yi na hayaan daw nilang magapos sila ng anomalya para pag nangyari ito, ang desolate aura daw ay lalapit sa kanila at matutunaw. Si Yi naman ay nasa malalim peren na pagko-cultivate, na kahit nagkagulo na ang kanyang paligid ay di peren niya naramdaman ang nangyari. Hinawakan naman ni Lady Fang ang kanina pa takot na tumatakbo na sana, sabing hindi daw nila pwedeng iwan na lang si Yi. Sumagot naman ang isa na kung ano pa daw ang kanyang gagawin, kung gagamitin ba daw niya ang kanyang spiritual na enerhiya para kay Yi para protektahan ito. Sinisi niya ito kung bakit daw dito daw sa malapit ng anomalya ito nag-cultivate. Dagdag pa nitong sabi na responsibilidad na daw ni Yi kung ano ang mangyari sa kanya, sabi na kung ano ba daw ang mabibigay ni Yi sa kanyang buhay, para ba daw lumakas na may pagtatanong at pagsisi kung bakit pa siya sumama. Si Lady Fang naman ay pinakalma niya ang kanyang kasama, habang ang lalaki naman ay nagsalita na ang pagkabuhay at pagkamatay ay tinadana, ang kayamanan at karangalan ay nasa itaas, dagdag pang sabi na kung hindi daw sila lilikas agad sa lugar na ito ay mamamatay daw sila dito. Mga bata pa daw sila at bago pa lang din daw sila magkakilala. Nang matapos naman ang isang hangal sa pinagsasabi niya ay di niya naman namalayan na sumalpok na sa kanyang mukha ang sampal ng katotohanan ni Lady Fang sa kanya na galit. Habang sinasabi ni Lady Fang na kung gusto nilang iwan daw ang kanilang kasama ay umalis na daw sila dahil hindi daw niya iiwan ang kanyang teammate. Si Fang Yi naman na nakita ang nangyayari ay napasabing, hindi daw na-realize ng kanyang pinsan kung gaano kapanganib ang nangyayari ngayon. Habang kitang-kita sa baba ang kagrupo nito na nag-aaway. Sa isipan ni Fang Yi na kung tutuusin daw ay isa pang high school student ang kanyang pinsan, at hindi rin alam ng ating bida kung sapat na ba ang kanyang lakas para iligtas ang pinsan, ngunit wala na daw silang oras dito. Napasabi naman si Fang Yi na, nangako daw siya sa kanyang anting aalagaan daw niya ang kanyang pinsan habang nasa bahay niya ito tumutuloy kaya naghanda na ang ating bida para umaksyon sa naganap. Sabing ang pangako daw niyang sinasabi ay dapat hindi mapako. Sa kabila, ang isang kasamahan naman ni Yi ay hindi na makawala sa baging na nakapulupat na sa kanya habang si Lady Fang naman ay sinusubukang atakihin ang mga baging na nakagapos sa kanyang kasama, ngunit tila walang epekto ito. Mas lalo pang dumami ang mga galami ng baging, hanggang si Lady Fang naman ang napuluputan nito, at hindi na makawala sa higpit ng pagkagapos niya sa baging. Wala nang magawa kundi ang sumigaw. Si Yi naman ay wala pa ring kamalay-malay sa nangyayari sa kanyang mga kasamahan dahil nasa kalagitnaan na ito ng pagtaas ng kanyang antas, at ang galami ng baging ay papatungo na rin ito sa kanya na hindi niya alam. Sa mga sandali naman na ito ay hindi na nagdadalawang isip ang ating bida at sumugod na para iligtas ang grupo nila Yi at pati na rin si Yi na wala pa ring kaalam-alam. Habang si Lady Fang naman ay napasigaw na lang sa pangalan ni Yi at tamang lingon na lang din ang takot na takot nilang kasama. Sa hindi nila inaasahan na pagkakataon, dumating ang ating bida sa kinaroroonan nila at gamit ang kanyang sandata kasama ang kanyang yang attribute ay inatake niya ang mga baging na sumabog naman ng matamaan ng atake ng ating bida. Nang matamaan ni Fang Yi ang mga galami ng baging ay nasa taas naman siya nito na lumutang, gamit ang kanyang espada na nakabaon kung saan ang mga baging, kumalat ang enerhiya ng yang attribute niya sa lugar na pumihil sa mga galami na umaatake kanina. Ang mga tumatakbo naman kanina ay napalingon at napatanong kung bakit daw tumigil ang mga galami ng anomalya at bumalik daw ito sa kinaroroonan, sabi pa ng isa na tumigil daw itong umatake sa kanila. Wala silang kamalay-malay na dahil pala ito sa ating bida, dahil sa kanilang takot ay hindi na nila alam kung bakit tumigil ang pag-atake sa kanila ng baging, sa kinaroroonan naman ng ating bida ay naroon ang baging na mga naputol at ang kanyang attribute na kumalat na parang kidlat, sa hindi nila inaasahan na pagkakataon. Biglang nagpakita ang ating bidang napalibutan ng malakas niyang aura na halos hindi na makita ang kanyang buong katawan lalo na ang kanyang mukha. Nang makita ng grupo ang ating bida ay napapikit sila dito sa lakas ng aura ng ating bida, habang sinusubukan nilang takpan ang kanilang mukha dahil sa dalang liwanag ng ating bida dulot ng kanyang attribute. Napatanong naman sa isipan ang lalaki nilang kasamahan, na kung isa din ba itong Forerunner? Ang babae naman ay iniisip na napakalakas daw ng yang attribute na ito,
Dagdag pa niya na dahil sa lakas daw nito ay napilitang umatras ang mga galami ng baging na umaatake daw sa kanila, habang nakapikit na ang mata dahil di nila kayang tingnan ang ating bida. Ang lalaki naman ay napatanong sa sarili na kung bakit. Kinonsider daw niya ang kanyang sarili na talentado sa mga anomalyang ito, na umabot ng Ghost Axrel na may 3 star sa kunting panahon lang, ngunit sa harapan ng ating bida parang isang sisiw lang siya na di man lang makatingin sa ating bida ng maayos. Dagdag pa niya na sa buong bansa daw ay iilan lang ang kaya siyang tapatan, ngunit ngayon ay mukhang nasample siya ng katotohanan. Sa isipan niya na kahit daw si Yi na kasama nila ay malayo daw sa kanyang talento, ngunit ngayon ay wala lang pala ang kanyang talento kumpara sa ating bida. Kung marami pa daw ang kagaya ng ating bida ang talento, natatanong na niya sa kanyang isipan na kung ano na lang daw sila. Na para bang buwan ang agwat ng kanilang talento, naisip pa niya na parang lahat silang inaakala nila na sila na ang pinakatalentado ay dudurugin lang daw ng ating bida, habang tinitignan niya ito ng parang nasa taas niya. Sa pagtingin ni Fang Yi sa kanila ay napapatanong na lang sila kung anong uri ba daw na pag-iral ng ating bida. Si Fang Yi naman ay seryoso lang na nakatingin sa kanila habang pumapalibot sa kanya ang kanyang yang attribute. Hindi nagtagal, lumabas ang notification sa ating bida, nagsasabing na-detect ang extreme mood attribute na kino-compile naman agad ng system, at lumabas naman agad ang notification na nagsasabing matagumpay ang pag-compile. Sabing ang kakayahan nito ay walang katapusang vitality, makaka-absorb ng kahit anong life force sa paligid at makakahil din ng sugat ang gagamit nito. Ang ating bida naman nakasalukuyang na-absorb ang mood attribute dahil sa pag-atake niya dito ay napasabing, napakalakas daw itong mood attribute. Dagdag pa sa kanyang isipan na hanggang may buhay daw sa paligid ay makaka-recharge ito ng lakas na parang walang katapusan ang lakas, at kung magkakasugat naman ay mahi-heal lang din. Nagbibigay ito ng advantage sa ating bida lalo na't kaya itong magpagaling ng sugat hanggang may life force sa paligid na pwedeng ma-absorb ng attribute na ito. At napakalaking tulong din ito lalo na kung may maraming kalaban. Sa pagkakataong ito, patuloy pa rin si Fang Yi sa pag-extract sa attribute na mula sa baging. Habang nakapikit ang ating bida, lumabas naman ang notification sa kanyang system, na nagsasabing tapos na ang pag-extract at ang na-extract ni Fang Yi ay Desolation attribute, at sinasabing may kakayahan itong mapupuno agad ang Desolate Aura sa pamamagitan ng pagkuha ng vitality sa kapaligiran. Dahil sa epekto ng Desolation attribute ng ating bida, nagkulay berde na rin ang kanyang mata nang minulat niya ito. Sa isipan ni Fang Yi, na kaya pala, ang baging na ito ay tumutubo lang ito sa may mga mahihirap akyatan na mga kalupaan. Dahil kung tatubo daw ito kung saan-saan ay sigurado daw itong mauubusan ng enerhiya at matutuyo ang lugar na tutubuan nito. Dahil sa kakayahan ng attribute na ito kung saan kumukuha ng life force sa kapaligiran ay napakadelikado nito lalo na sa mga tao, siguradong mawawalan ito ng buhay. Sa kalagitnaan ng mga iniisip ni Fang Yi ay nagsalita naman bigla si Lady Fang para magpasalamat sa ating bida. Sabing kung hindi pa daw dumating ang ating bida sa saktong oras ay siguradong binawian na sila ng buhay. Dagdag pa niyang sabi na kung paano daw nila mababayaran ang ating bida sa pagligtas niya sa kanila. Tumalikod naman si Fang Yi habang sinasabi na hindi na daw ito kailangan at nagpaalam, sabing hanggang sa kanilang pagkikita muli. Sa isipan ng ating bidang umaalis ay nagpapasalamat siya sa mga ito, dahil sa kanila ay nakakuha naman siya ng bagong attribute at siya ang nakinabang sa mga naganap. At sa mga kasama naman ni Yi kaninang nag-aaway, sa isip-isip ng ating bida na kailangan daw niyang palaging pagmamatsyagan ang kanyang pinsan. Habang umaalis na ang ating bida, iniisip niya na sa oras daw ng krisis lumilitaw daw ang totoong pagkatao ng isang tao tulad sa nangyari sa grupo ni Yi kanina na iiwanan na lang siya ng mga kasamahan niya imbis na protektahan ito. Sa grupo daw na ganito ay hindi daw ligtas kung darating ang panahon ng kaguluhan. Sa kabila naman, ang babae na takot kanina ay nakahinga na ng maayos, at sabing ang bilis daw ng ating bida umalis at kung ano na daw ang kanilang gagawin ngayon. Napatanong naman ang lalaki kung nagsisiba siya kung bakit di nila pinuprotektahan ang kanilang kasama. Wala naman siyang tugon sa lalaki sa kanyang sinabi hanggang lumipat naman ang eksena kung saan nagsasalita ang lalaki kaharap ang 3 pa niyang kasama na si Lady Fang. Ngayon daw nawala na ang nagbabantang panganib sa kanila at si Yi naman ay natapos na ring mag-breakthrough sa 3 star ng Ghost Axe. Ang pinakamabisang pagpipilian daw nila sa ngayon ay ang magsama-kasama ang kanilang grupo.
habang si Yi naman ay nasa harapan nila na papatapos ng mag-cultivate. Matapos ang pag-cultivate ni Yi ay dumilat naman ang kanyang mata na sinalubong naman agad ng kanyang grupo na sinasabing nagising na daw si Yi galing sa pagko-cultivate. Habang kakatapos lang ni Yi mag-cultivate, nagsalita ang kasama nilang lalaki na nakadepende na lang daw kay 81 kung may rason, na hindi sila bubuwagan nito. Naisip din naman nito na imbis na yan ang iisipin daw nila, bakit daw din nila pag-usapan ang may halimaw na talento na walang iba kundi ang ating bida. Nang makita na ni Yi ang nangyari sa kanyang kasamang mga nakahiga sa lupa ay nagtataka naman ito at napatanong sa kanyang mga kasamahan kung ano daw ba ang nangyari. Nang tumingin si Yi sa isang kahoy, naroon naman ang labi ng yang attribute ng ating bida, kaya napasabi si Yi na napakalakas daw itong yang attribute dito. Na kahit daw sa malayo ay nararamdaman pero niya ang init ng yang attribute. Nang makita na ni Yi ang mga naganap nang magsimula siyang mag-cultivate, ay nag-present naman ang lalaki na siya na daw ang magsasabi kung ano ang nangyari, habang si Lady Fang naman ay walang nasabi sa kahangalan ng lalaki na kanina ay gusto na nilang iwan si Yi. Ngunit ngayon ay may lakas pa ng loob para mag-present at magsasabi kung ano ang nangyari. Matapos ang mga naganap sa Yuwang Mountain ay umuwi naman agad si Yi. Habang naglalakad ito papasok ng bahay ng ating bida ay naalala niya ang sinasabi ng kasama niyang lalaki, na sinabi sa kanya ang buong nangyari sa bundok. Kung saan tinanong niya ang kasama nilang lalaki, kung meron daw bang ganang kalakas na umiiral na katulad nila. Na sinagot lang naman ng kasama nila na, ang lalaki daw na yun ay halimaw dahil sa lakas nito. Sa mga hindi masyadong naintindihan ang halimaw na paghuhusga dito sa ating kwento, tinatawag nilang halimaw ang isang tao pag napakalakas nito na lalagpas pa sa kanilang paniniwala ang lakas, maliban na lang sa totoong halimaw talaga na yung kumakain ng mga tao. Dagdag pang sabi ng lalaki kay Yi na sinubukan din daw ng kanilang grupo na atakihin ang anomalya kanina ngunit walang epekto kahit sa kanila, ngunit nung ang ating bida na ang gumawa ay isang atake lang daw ito at napigilan na agad. Sabay sabing nakita ba daw ni Yi ang baging na unti-unti nang lumulubog sa ulap. Ang baging daw na ito ay bumalik na daw ito sa taas at di na sinusubukang lumapit pa sa kanila matapos ang nangyari kanina, sa isipan ni Yi habang binubuksan niya ang pinto. Matapos niyang marinig ang mga sinasabi ng kanyang kasamang lalaki kanina, ay kung ganyan daw baka nakakatakot ang talento ng ating bida. Na kahit wala na ang ating bida ay mukhang natatakot nang umatake muli sa kanila ang baging, kaya nanatili na lang ito sa taas ng ulap. Nang mabuksan na ni ang pinto ay bumungad naman agad sa kanya ang ating bidang tinatanong siya na nakabalik na ba daw siya. Na hindi naman agad nakasagot si Yi sa tanong ng ating bida. Nagkukunwari naman si Fang Yi at nagsabing mukhang namutla daw ng kaunti ang kanyang pinsan, na sinagot naman agad ni Yi na nakakapagod daw ang mag-aral. Ang hindi lang alam ni Yi na alam na pala ni Fang Yi ang totoong nangyari at ito rin ang nagligtas sa kanila. Habang papasok na si Yi sa kanyang kwarto, nagsalita naman ang ating bida na nagtrabaho daw si Yi ng gusto kaya magpahinga lang daw ito, at sabing may take out daw silang order ngayong gabi, na tumanggaw naman si Yi. Sa loob ng kwarto nakahinga naman ng maayos si Yi habang iniisip na ang kanyang pag-breakthrough daw ay kumonsumo ito ng kanyang mental na enerhiya, at sa pag-wild daw niya ng kanyang divine axe ay kailangan niya ng concentrate, kaya ganun na lang ang kanyang pagkapagod. Sa kanyang isipan habang hawak ang kanyang cellphone na ngunit daw ay sa mabuting palad ay hindi na daw siya isang ordinaryong tao at ang pagpupuyat ay wala na lang daw ito sa kanya. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na malaki na daw talaga ang nagbago sa kanilang mundo. Ang isang tulad daw nila na pioneer ng anomalya ay ang pagko-cultivate ang kanilang magandang kapalaran. Sa oras din na ito, ang ating bida ay lumabas at mukhang may gagawin ito sa labas. Ang kanya namang pinsan na si Yi ay iniisip pero na ang katulad daw ng ating bida na ordinaryong tao lang daw ay hindi na imposible sa kay Yi. Habang iniisip niya ang mga ito ay may bigla namang nagpadala ng mensahe sa kanyang cellphone. Ito pala ang kasamahan nila na may pangalang Garen. Sa isip-isip ni Yi na, himalang nagbigay ng mensahe ang Garen na ito sa kanilang group chat. Sinasabi ni Garen sa kanyang mensahe na kung meron daw silang makitang bakas ng ating bida ay ipag-alam daw agad sa kanya. Sinang-ayunan naman ito ni Yi. Ngunit nagtanong din siya kay Garen kung ang nagligtas daw ba sa kanila ay pareho lang din sa taong sikat sa sinasabing Dark River Molten Dragon. Ito ang lugar kung saan nakuha ng ating bida ang kanyang inner flame na sub-attribute ng kanyang yang attribute. At kung ang tao daw na yun ay iisa,
Ang tanong kung bakit daw sila iniligtas nito. Si Fang Yi na kanina pa lumabas ay sakay-sakay sa kanyang bike habang iniisip niya na mas maganda na daw kay Xiao Liu na pananatilihin sa hospital, habang siya naman ay iisipin din kung paano siya makapag-evolve pa at makapagpalakas. Sakay ng kanyang bike sa daanan na paliligiran ng mga kahoy, iniisip ni Fang Yi ang desolation ay malapit daw sa mga halaman. Ang kaibahan lang ay kumukuha ito ng buhay na parang isa itong halimaw, iniisip niya kung ilalagay daw niya ito sa kanyang sarili, baka magkaroon pa ng problema ang kanyang katawan, at isa pa baka di magtugma ang kanyang unang attribute na Thunder attribute, kaya ang naisip niya ang maghanap ng halaman na may pagkakatulad sa baging kung saan ito nakuha ng ating bida ang attribute. Sa isipan ng ating bida na kaya ito bumaba galing sa kalangitan nila kasi nakaramdam ito na maraming enerhiyang spiritual sa kanilang mundo mula nang mag-revival ang kanilang mundo. Kaya ngayon ay naghahanap siya ng halaman na pwede niyang malagyan ng attribute na ito para magamit niya dito, at sabi niya sa kanyang isipan na alam na daw niya kung saan siya tatango para maghanap ng halaman na ito. At di nagtagal ay dumating na ang ating bida sa City Forest Park, sa ngayon ito lang ang lugar na naisip niya kung saan siya pwedeng makakahanap ng halaman na aangkop sa kanyang ilalagay na attribute. Habang naglalakad ang ating bida sa kalagitnaan ng mga halaman at bulaklak ay pinakiramdaman niya ang paligid habang pinadaloy niya ang enerhiya ng desolate attribute para matutan niya ang tamang halaman na babagay dito. Sa isipan ng ating bida na habang pinadaloy niya ang kanyang enerhiya sa lugar ay nararamdaman niya ang mga halaman na nagbibigay response sa kanyang enerhiya at may posibleng babagay sa desolate attribute. Ngunit ang mga nahanap niya ay hindi pa sapat na malagyan ng attribute kaya naghanap pa siya. Sa kalaunan ng paghahanap ni Fang Yi ay may nararamdaman siyang uri ng bulaklak na may malakas na connection sa desolate na attribute kaya napatingin siya sa ibaba. Kaya naman nang makita na niya ang halaman na ito ay nilapitan na niya ito, at isa itong uri ng bulaklak. Nilapitan ng ating bida ang bulaklak na para din namang may sariling kaisipan ng bulaklak dahil tumango ito nang nilapit ni Fang Yi ang kanyang kamay na para bang naging maamo agad ito sa kanya. Napasabi naman ang ating bida na gustong-gusto daw ng bulaklak ang spiritual na kanyang inilabas na para bang naging pet na ito dahil dito. Dagdag pa niya, na isa lang daw itong ligaw na bulaklak ngunit nang maramdaman ang enerhiya sa kamay ni Fang Yi ay naging greedy ito at parang naging tuta pa daw ito habang nakapahid ang bulaklak sa kamay ng ating bida. Sa isipan ng ating bida na sa buong kagubatan na nasa kanyang paligid ay itong bulaklak lang daw ang may malakas na reaksyon sa kanyang enerhiya na nilabas. Kaya napapangiti na ang ating bida habang hinahapuhap ang bulaklak at sabing napagdesisyonan na daw niyang itong bulaklak ang lalagyan niya ng desolate attribute. Sa walang pagdadalawang isip ay sinabihan na niya ang bulaklak na siya ang lucky winner na malalagyan niya ng desolate attribute kaya naman nilagay na ng ating bida ang kamay niya sa bulaklak at kinuha ito sa lupa. Nang makuha na ng ating bida ang bulaklak ay lumabas naman ang notification sa kanyang system na nagtatanong kung ilalagay ba niya ang desolate attribute sa bagay na ito, habang hawak ng ating bida ang bulaklak na nagpapalabas ng malakas na aura ng desolate attribute ay sinang-ayunan naman agad ni Fang Yi ang tanong ng system sa kanya. Umapaw ang lakas ng aura pagkalagay ni Fang Yi ng desolate attribute sa isang bulaklak na halos umabot ito sa kalangitan. Matapos ang ginagawa ni Fang Yi ay nagulat siya nang makita ang bulaklak kanina na maliit lang, matapos malagyan ito ng attribute ay nag-iba ang hugis nito at lumaki na para bang naging sunflower ito sa laki ng bulaklak nito at nilalabas din ang aura ng nilagay ni Fang Yi na attribute sa bulaklak. Hindi nagtagal napaisip ang ating bida na napakalakas daw ng kapangyarihan ang nasa bulaklak na ngayon, sabing ilang sandali lang daw at naubos na agad ang life force at natuyo agad ang kagubatan na nakapaligid sa kanya, na tila ba ay nasa lugar na siya ngayon kung saan walang nabubuhay na nilalang dahil sa kanyang tanawin. Sa isipan ni Fang Yi na parang kamay daw ng demonyo ang desolate na attribute dahil sa 3 segundo lang ay nawalan agad ng buhay ang mga halaman sa paligid pati na rin ang mga kahoy at hindi pa tapos ito dahil umaapaw pa rin ang aura ng desolate attribute na gusto pang mag-absorb ng life force sa kapaligiran. Tiningnan ni Fang Yi ang bulaklak, habang iniisip na tama na ang naabsorb nitong life force dahil kung tatagal pa ito ay malalaman na ito nang nasa association at mapapansin ito dahil nawalan na ng buhay ang mga puno sa paligid. Sa madilim na daanan naglalakad ang ating bida habang kitang-kita ang isang camera surveillance. Nagpapatunay na lagi itong mino-monitor ng nasa taas kung ano man ang pwedeng mangyari sa lugar.
Hawak ang bulaklak na nilagyan ni Fang Yi ng attribute, napagtanto niya at napansin din daw niya na ang lugar daw na ito ay maraming mga surveillance camera, ngunit ang ipinagtataka lang daw niya ay kung bakit ang lugar na ito ay walang mga upuan para sa mga magbibisita sa lugar na ito. Habang napansin rin niya naman na hindi pa tumigil ang pag-absorb ng daladala niyang halaman sa life force sa paligid kahit puro na lang ito ugat at wala ng lupa dahil binunot na niya ito sa lupa. Ngunit kumpara daw kanina, ngayon daw habang hawak na niya ito, hindi na ito parang nagwawala para lang makapag-absorb, ngayon mahina na itong mag-absorb. Kahit gano'n na hamina na ang pag-absorb nito, hindi naman daw ito hamina ang spiritual na enerhiya, dagdag pa ni Fang Yi na bago daw niya ito mapili bilang lalagyan niya ng attribute ay isang ordinaryong halaman daw lang ito pero ngayon na nalagay na ni Fang Yi ang desolate attribute dito ay parang nag-evolve na ito sa hindi pangkaraniwang na halaman. Habang iniisip niya ang mga ito, bigla namang may napansin ang ating bida na mayroong lumiwanag sa likod niya at nagbigay ng warning. Kaya nang marinig ng ating bida ang warning ay napasabi na lang ang ating bida na hindi daw ito maganda, at kung may na-trigger ba daw siyang surveillance camera para magbigay itong warning, kaya nagmamadali ang ating bida para lumikas sa lugar habang sinasabi sa kanyang sarili na kailangan na niyang magmadaling iwan ang lugar na ito dahil na-detect na ang nangyayari dito. Sa opisina ng organisasyon naman ng organisasyon ay naalarma din sila sa pagbigay warning sa naturang lugar at napatanong sila kung meron na naman bang nangyaring anomalya. Mabilis nila itong inaksyonan sinasabing isuot daw nila ang kanilang wristband at bilasan nilang pasukin ang lugar kung saan nangyari ang anomalya. Nang dumating na sila ay tiningnan naman agad nila ang kanilang detector ng anomaly at nakita nilang May 30th enerhiya ng anomalya at nasabi nila na nakakakilabot ang lakas ng enerhiya dito. Kinompare pa nila ito sa Chingcheng University noon na May 8 hanggang 10 lang daw ang enerhiya at sa Dark River naman noon na May 25 ng level ng enerhiya ngunit ngayon ay mas mataas pa ito dahil umabot na ito ng 30. Habang tinitingnan ng grupo ang lugar na sang-ayon naman ang kasamahan nito at dagdag pang sabi na ang lugar daw na ito ay di man lang daw umabot ng mahigit 10 ang level ng enerhiya ngunit ngayon ay bigla itong tumaas. Habang sini-check nila ang lupa, nagtataka naman ang may hawak ng device na sabing nakapagtataka daw dahil normal lang daw naman ang temperatura ng lupa ngunit ang mga halaman daw sa lugar ay natutuyo. Nagtanong naman ang isa pa nilang kasamahan na anong attribute daw ang dahilan sa pagkatuyo ng mga halaman at mga kahoy daw sa lugar, at sabing kailangan pa daw nilang tingnan sa pinakagitna ng kagubatan para makita nila ang totoong dahilan. Bigla namang sumigaw ang kasama nila na nasa hulihan na sinabing wag daw nila itong lapitan lalo nang wag nila itong hawakan dahil ito daw ay desolate attribute. Napatanong naman ang kasama nito kung ano daw ba ang desolate attribute. Sinabi naman agad sa kanilang kasama sa huli na alam ba daw nila ang baging na galing sa taas. Natakot namang napalingon ang mga kasamahan nito habang sinasabing ang ibig sabihin ba daw ng kasama nila ay yung demonyong baging na yon, na kinaklasify nilang Class A na mutation. Sinagot naman ito ng kasama nila na oo at napaka-panganib daw nito kaya namarkahan itong Class A na level dahil dun at ito din daw ang dahilan sa maraming namatay na naiwan pa ang mga buto ng mga namatay sa lugar at dahil daw yun sa desolate attribute. Dagdag pa nitong sabi na hinihigop daw lahat ng life force na nasa paligid nito at inaangkin nito lahat para sa sarili. Pinawisan naman ang lalaki habang pinapakinggan niya ang sabi ng kanilang kasama na tinatawag niyang guro. Tinanong naman niya ang guro na sa oras daw ba na napasok niya ang loob nito ay mamatay na siya. Sinagot naman ang kanyang tanong ang halaman daw na may desolate attribute, ang paligid daw nito ay magiging dead zone, kaya ang sino mang mapalapit dito ay mawawala ng buhay dahil kinakain ito ng desolate attribute. Dagdag pang sabi na dahil sa pagbabago ng kanilang mundo, pati ang mutation ng kanilang mga halaman ay kakaiba na. Sa ngayon daw, sa pagkakaalam niya, ang desolate attribute daw ang may pinaka-nakakatakot na enerhiya maliban sa ancient tree. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, mayroon namang biglang nagsalita sa kanilang likuran sinasabing narinig daw niya ang sitwasyon sa lugar kaya biglang nagulat ang guro. Sa paglingon niya ay nakita niyang si Major Hanley pala ito na tinapik ang kanyang balikat. Kasama nito ang mga researcher ng kanilang team na may dala-dalang mask. Habang sinusuot nila ang kanilang mask, kitang-kita ang kanilang takot na halos tumulo na lahat ng kanilang pawis sa takot dahil papasukin nila ang lugar kung saan pinagdadahan nilang may desolate attribute.
Kasama sila Major Han at Su Qingying at buong team ng researcher ay pinasok nila ang lugar kung saan ginawa ni Fang Yi ang pagpa-absorb ng kanyang bagong halaman na nilagyan niya ng Desolate Attribute. Sa pagpasok nila sa lugar sinasabing wala namang na-detect na mayroong Desolate Attribute sa lugar. May nagsabi naman na baka daw ang malaking baging na yun na pinanggalingan ng Desolate Attribute ay makakagalaw na kayang makapunta kung saan. May nagsalita naman na ang enerhiya daw sa lugar ay unti-unting bumaba na ngayon ay May 25 na lang daw. Nagsalita naman si Major Han Li na imbestigahan daw nila ang lugar na sinang-ayunan naman agad ni Su Qingying. Pinadaloy naman agad nila ang kanilang aura sa lupa hanggang matuntan nila ang lugar na pinanggalingan ng enerhiya ngunit nagulat silang malaman na nahukay ito at wala na sa lugar ang pinanggalingan ng enerhiya ng Desolate Attribute. Nagtataka naman ang isa nilang kasama habang napatanong na imposible daw ito na hinukay. Nagsalita naman si Major Han Li, na kung mayroong taong kayang hukayin ng halaman na may Desolate Attribute ay napaka-suspicious daw nun. Nagsalita naman si Su Qingying na alam daw niya ang iniisip ni Major Han ngunit sabi ni Su Qingying na wala naman daw trace ang nakita sa pinaghinalan nilang top-level na cultivator sa lugar. Habang tiningnan naman ni Major ang kanilang iPad na sabing base daw sa data na kanilang nakalap at mga analysis ay may impormasyon na sila sa suspect, dagdag pa nitong sabi na ang galaw daw sa kanilang suspect ay parehong sa ibang mutation na insidente. Kinuha ni Su Qingying ang iPad at nakita niya ang pangalan ng ating bida na Fang Yi at ang poging imahe nito. Habang hawak ni Su Qingying ang device, nagsalita naman si Major Han Li, nasabing lahat ng impormasyon ng ating bida ay ibibigay kay Su Qingying at pinagdududahan din niya ito na baka daw ang nakasalamuhan ni Su Qingying noon na pioneer ng anomalya ay itong si Fang Yi, at si Su Qingying na daw ang bahala dito. Hindi naman agad makapagsalita si Su Qingying, nasabing naiintindihan daw niya ang sinasabi ni Major Han sa kanya. Makalipas ang 2 oras, sa bahay ng ating bida, hawak-hawak ang isang pat at ang nakatanim dito na ang bulaklak na nilagyan niya ng Desolate Attribute. Nakangiting sinabi ng ating bida na ito daw ang unang beses niyang mag-alaga ng halaman na para bang kinausap niya ang halaman, sabing ito na daw ang munting tahanan ng kanyang halaman. Dagdag pa nitong sabi na ngayon daw na nasa kanyang bulaklak na ang Desolate Attribute ay pinapa-cultivate niya ito sa kanyang sarili dahil malaki daw itong tulong sa kanya pagdating ng panahon at ito rin ang kasama niya. Sa isipan ng ating bida na gamit daw itong bulaklak na ito sa oras ng laban na makapagbibigay ng hindi iakalain na epekto sa labanan. Sabing sa hindi kapansin-pansin na hitsura daw nitong halaman kahit daw si Yi ay hindi ito malalaman na may Desolate Attribute ito, at dagdag pa niya na sa oras daw ng labanan, ang hindi kapansin-pansin na itsura nito ang pinaka-the best dito. Sinabi ni Fang Yi na ang lakas ay party na daw dun ngunit ang mahalaga ay kung sino ang mayroong hinahandang nakatagong alas ang mas mahalaga, habang hinawakan niya ang napakalandi niyang bulaklak. Sa gitna ng mga pinagsasabi at iniisip ni Fang Yi ay bigla namang may tumawag sa kanya at nakita niyang ito ang kapitbahay niyang pinangalanan na Wang. Napaisip naman agad ang ating bida na di ba daw itong kaibigan niyang kapitbahay niya noon ay pinangarap ang maging sundalo at mahigit 3 taon na itong naging sundalo. Naalala ng ating bida kung gaano sila kamalapit sa isa't isa noong nag-aaral pa sila, sabing hindi na ito tumuloy sa kanyang high school na pag-aaral dahil pumasok na ito bilang isang sundalo. Masayang sinagot ng ating bida ang kanyang cellphone at kinumusta ang kanyang kaibigan at tinanong pa niya ito kung babalik na ba ang kanyang kaibigan. At sinagot naman agad ito ng kanyang kaibigan at sinabing oo daw at mag-inom daw sila at dagdag pang sabi na magkikita lang daw sila sa parehong lugar kung saan sila laging nagkikita. Napatanong naman ang ating bida na ang biglaan naman daw, napatawa naman ang kanyang kaibigan habang sinasabi din na oo daw at meron din daw siyang sasabihin na malaking sekreto, dagdag pa niya na wag daw manghina ang ating bida pag nalaman niya. Matapos ang pag-uusap ng ating bida sa kanyang cellphone, sa kabilang linya sa kanyang kaibigan, naroon pala si Su Qingying at ang isang babae na parang may malaking ranggo sa militar, sabi ng kaibigan ng ating bida na si Wang na sinunod daw niya ang anumang instruction sa kanyang tinawag na sir. Ngunit nag-request din si Wang na kung hindi daw ang ating bida ang kanilang hinahanap ay may gagarantya ba nila ang kaligtasan ng ating bida. Hindi naman ito sinagot ng kanyang tinawag na sir, at marahan pang tinapik ang lam-isa sabay sabing unahin daw muna ni Wang na kampletohin ang kanyang mission at wag nagsiksikan pa,
Dagdag pang sabi na kung di daw ang ating bida ang kanilang hinahanap, bilang kaibigan daw niya ang ating bida, kailangan daw niya itong bigyan ng advice. Matapos ang tawagan ni Fang Yi at ng kanyang kaibigan ay nagkita naman agad sila sa kanilang paboritong lugar kung saan lagi silang nagkikita. Masaya ang dalawa habang umiinom na sa isipan ng ating bida habang tinitingnan ng kanyang kaibigan na matapos daw makapasok sa militar ang kanyang kaibigan ay nagmature na ito. Nagsalita ang kanyang kaibigan na matapos daw itong makapasok sa militar ay marami daw siyang nararamdaman sa 3 taon niyang pamamalagi sa militar at kinumusta niya si Fang Yi kung ano naman daw ang sakay Fang Yi sa loob ng 3 taon. Sinagot naman agad ito ng ating bida na hindi na rin daw masama, dagdag pa niyang sabi na nagkaroon din daw siya ng vacation bilang college student at maganda na rin daw yun para sa ating bida. Nakangiti lang naman ang kanyang kaibigan matapos marinig ang sinabi ng ating bida, habang ang ating bida ay iniisip ang kanyang nakaraang buhay na hindi na daw niya nakasama ang kanyang kaibigan dahil sa mga nangyayari na kaguluhan sa kanilang mundo. Sa isipan ng ating bida bilang isang sundalo ang kanyang kaibigan ay lagi itong nasa frontline para ay sakpisyo ang anyang buhay sa mga hindi alam na labanan ngunit ngayon daw ay siya na ang bahala at babaguhin daw niya ang kapalaran nila ngayon di tulad sa nakaraan ng ating bida na kahit ang ating bida ay hindi nakaligtas sa mga demonyo beast. Ngayon gamit ang kanyang kapangyarihan ay malalabanan na niya lahat ng beast na di mag-aalala sa buhay niya. Sa gitna ng mga iniisip ni Fang Yi ay bigla namang nagtanong ang kanyang kaibigan kung may mga nakatagpo ba ang ating bida na mga kakaibang bagay, na inihalin tulad pa ng kanyang kaibigan sa mga napapanood sa teleserye na mga zombie, monster at iba pa. Seryosong napaisip ang ating bida sa tanong ng kanyang kaibigan at sa isipan niya ay inaasahan na daw niya na bilang sundalo ay alam na nito ang nangyaring revival ng kanilang mundo. Ngunit ang di lang niya maintindihan ay ang paraan ng pagtatanong sa kanya na para bang pinupunterya siya nito kaya napatanong na si Fang Yi kung ano daw ba ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan sa tanong nito. Hindi naman ito sinagot ng kaibigan ni Fang Yi bagkus sinabi na lang sa kanya na mabuti daw kung hindi nakatagpo ang ating bida sa kanyang mga ibig sabihin, habang pinapawisan sinabihan niya ang ating bida na nakipagkita daw siya kay Fang Yi dahil mayroon daw siyang sasabihin sa ating bida, hindi dahil comfort ito kundi paalalahanan ito na sa darating na mga panahon or baka mga ilang buwan na lang or di kaya mga taon, ang mga bagay na may mga value ngayon ay mawawala na ng saysay na parang isang basurang papel na lang ito. Ang ating bida naman na nakikinig ay nagkukunwering hindi ito alam at hindi nagsalitang nakatingin sa kanyang kaibigan. Ngunit sa kanyang isipan ay iniisip niya na ang mga ordinaryong sundalo ay sumusunod lang kung ano ang order sa nakakataas sa kanila at wala silang karapatan para ipaalam ang totoo. Ngunit ang katotohanan nito naisip ng ating bida na ginamit nila ang kanyang kaibigang sundalo para i-test ang ating bida dahil nagiging isa na siyang target nito dahil sa mga nangyayaring anomalya at para maimbestigahan ang ating bida gamit ang kanyang kaibigang sundalo, dagdag pa niya sa kanyang isip na naging isa na siya sa nakalista na suspect at target ng militar nila dahil sa mga anomalya. Nagsalita ang kaibigan ni Fang Yi na sabing wag daw mag-alala si Fang Yi dahil hanggang walang pagsasabihan daw si Fang Yi patungkol sa pinag-uusapan nila ay magiging okay lang daw lahat. Ngunit sa isipan ni Fang Yi na kahit binabaliwala niya ang militar at hindi nakipag-cooperate dito ay binigyan pa rin siya ng babala ng kanyang kaibigan na mag-ingat sa mga anomalya. Habang iniisip ni Fang Yi ang mga posibleng mangyari ay bigla namang tumunog ang cellphone ng kanyang kaibigan kaya dali-dali niya itong sinagot. Nang pagkasagot pa lang ni Wang ang tumawag ay nagmamadali naman itong sabing may emergency at dapat sa loob ng 10 minuto naroon na agad sila sa lokasyon kaya nagmamadali naman si Wang na sinagot na oo sabay nagmamadaling iniwan si Fang Yi sa upuan na sabing pasensya na daw kay Fang Yi dahil may urgent daw siyang mission at di na daw niya ito masasamahan. Sa walang pagdadalawang isip ay tinanong ni Fang Yi ang kanyang kaibigan na si Wang kung tungkol ba sa revival of spiritual energy kaya siya nagmamadali dahil gusto niyang sumama. Dahil sa tanong ng ating bida ay napalingon ang kaibigan ni Fang Yi na nagtataka sa tinanong ng kaibigan niya sa kanya. Hindi pa man nakasagot ang kaibigan ni Fang Yi ay nilapitan na ni Fang Yi si Wang at hinawakan ang balikat sabay sabing isama daw niya si Fang Yi, at kung di daw ba ang pagpakipagkita ng kanyang kaibigan sa kanya ay dahil sa nakakataas niya sa militar, dahil sa narinig ng kaibigan ni Fang Yi sa kanya ay mas lalong hindi makapagsalita na para bang hindi makapaniwala ito sa mga narinig niya kay Fang Yi.
Dagdag pa ng ating bida na wag daw mag-alala ang kanyang kaibigan dahil kahit hindi daw alam ng ating bida kung ano talaga ang totoong pakay ng kanyang kaibigan ay alam din naman niya na hindi siya ipapahamak nito. Habang sinasabi ni Fang Yi ang mga ito ay sa isipan niya na gusto din daw niyang malaman kung ano ang mga ginagawa ng kanilang militar at kung nakatutok ba ito sa mga pagbabago sa kanilang Heaven and Earth. Subalit alam naman ni Fang Yi na ang Spiritual Energy Association ang humaharap sa mga anomalya kaya ang tanong sa kanyang isipan na kung ano ang ginagawa ng mga militar nila sa ngayon dagdag pa niya na kahit ano basta gusto lang daw niya malaman ang totoo. Lumipat ang eksena sa Military Spiritual Energy Restricted Zone, naglalakad ang ating bida kasama ang kanyang kaibigan na napansin naman agad ni Fang Yi na ang spiritual energy daw sa lugar ay makapal na sabing mas makapal pa sa polluted zone. Nang dumating na sila sa entrance ng kanilang headquarters ay nagsalita naman agad si Wang na dumating na daw siya at bini-verify naman agad ito sa mga nagbabantay habang papasok sila. Nang makapasok na sila ay bigla naman silang nakasalubong ng pagsabog. Ito pala ang dambuhalang halimaw na pinagtulungan ng sundalo para tal-iyan sa kanilang mga enerhiya ngunit tila ba hindi ito kaya ng mga sundalo kahit na marami na silang nagtutulungan. Nakita ito ni Fang Yi at medyo nagulat siya sa tanawin na bumungad sa kanya. Sa malayo nakatingin ang ating bida at ang kanyang kaibigan habang ang mga sundalo naman ay sinusubukang pigilan ang halimaw na nagwawala ngunit kahit sa dami nila ay nakapakawala pa rin ito ng nakakamatay na atake kaya dahil dito ay nahihirapan na ang mga sundalo kung paano ito pigilan dahil sobrang lakas ito para sa kanila at muntik pang tamaan ang isa sa atake ng halimaw kung di pa ito nagkailag ng mabilis. Sa oras din na ito dumating na ang officer ng kaibigan ng ating bida na si Wang Li at tanong ng ating bida kung fusion attribute ba ang kanyang nakita na nasa halimaw ngayon na sinang-ayunan naman ito ng officer. Ang abnormal na fusion na ito ay galing sa darkness at flame kaya ganon na lang kalakas ang halimaw na nasa kanilang harapan ngayon na kahit marami na ang nagtutulungan ay hindi peren kaya itong mapigilan. Ito pala si Officer Jilan at may cultivation itong Ghost Axe Realm na may 3rd star. Sabi nito na may mga sundalo na daw na nagka-injury dahil lang sa halimaw daw na ito. Nang makita na ni Wang na naroon na ang kanilang Officer Jilan ay nagbigay naman agad ito ng galang ngunit dahil sa pagdala niya kay Fang Yi sa kanilang headquarters ay napagsabihan pa ito kung bakit daw siya nagdala ng tao na hindi kilala na walang pahintulot. Nang magsalita na sana si Wang Li ay bigla naman siyang pinahinto at kalimutan na daw niya ito dahil may mas importante pa siyang gagawin dahil siya na lang daw ang isang hinihintay sa mga kasama nila at pinagmamadali na ng kanilang Officer Jilan si Wang Li para sumali sa laban at gawin na ang kanyang linya sa labanan. Sumangayon naman agad si Wang Li na walang pagdadalawang isip sa kanilang officer. Habang itong si Officer Jilan naman ay may matalim na titig sa ating bida, iniisip na ito daw pala si Fang Yi. Ngunit sa kanyang pakiramdam daw ay wala naman daw special sa ating bida pero aktibo daw sa kanyang pakiramdam ang aura ng ating bida ng kaunti, sa kanyang isipan na baka daw ang ating bida ay hindi ang kanilang hinahanap na tao ngunit sa ngayon ay hindi daw muna sa ngayon ang tamang panahon para isipin ang mga ganon. Matapos ang kanyang iniisip sa ating bida ay pinagsabihan niya ang ating bida na dahil kaibigan daw siya ni Wang Lianji's complete name pero tatawagan lang natin siyang Wang para mas madali. Sinabihan niya ang ating bida na ang lugar daw na ito ay restricted at sa oras na pumasok daw sila dito, ang buhay at kamatayan ay responsibilidad na lang daw ng ating bida, at ang mga nakita daw ng ating bida dito sa lugar na ito ay dapat walang nakakaalam dahil sekreto lang ito. Sinagot naman ito ng ating bida na naintindihan daw niya. Matapos magsalita si Officer Jilan sa ating bida ay binaling agad ang kanyang atensyon sa kanyang kasamahan sa militar at tinawag ang pangalan nila Zhang Mi at Liu para magsigaw ng atake sa halimaw na sinunod naman agad nila. Tumama ang atake ng dalawang ito at buong-buo namang sinalo ng halimaw ang atake, pero di pa pala yun ang final dahil nagpwesto naman agad si Officer Jilan para sa kanya namang atake gamit ang kanyang malaking baril ay nakapunterya na sa halimaw at sa walang pagdadalawang isip ay binigwasan niya ito. Sumabog ang malakidlat na malakas na enerhiya galing sa baril ni Officer Jilan patungo sa halimaw at sulong-salo ito ng halimaw gamit ang malaking katawan nito at dahil sa pagtama ng tira ni Officer Jilan ay napaungol ang halimaw ng malakas. Ngunit parang wala namang resulta sa tama ng halimaw dahil imbis na tumakbo na ito palayo ay mas lalo pa itong nagalit at malademonyo itong humarap sa grupo ng militar. Napasabi naman ng isa sa kanila na mas lalo daw itong lumala ang mutation ng halimaw na ito.
Sa harapan ni Liu naroon ang napakalaking halimaw na gustong-gusto na siyang sagpangin kaya napasigaw na ang kasamahan nito na mag-ingat daw si Liu. Mabuti na lang sa huling sandali ay tinamaan ang pagmumuka ng halimaw sa baril ni Officer Gillen na mabilis nakapag-react sa nangyari. Sumigaw si Officer Gillen na wag daw nila underestimate ang halimaw na ito kaya wag daw silang lumapit dito. Sinagot naman agad ito ni Liu na masusunod at naintindihan daw niya ito. Ang mga pangyayaring ito ay nakita mismo ng ating bida kaya napangiti siya at napabilib ang ating bida sa coordination daw ng mga sundalo na ito at ang mataas daw nilang pagtitiwala sa isa't isa. Ang bawat isa daw sa grupo na ito ay kailangan dahil nakakapagpakawala ito ng kapangyarihan na lagpas pa sa kung ano ang mailabas nila na lakas pag nag-iisa lang. Hindi pa man matapos ang iniisip ng ating bida ay bigla naman siyang nagulat at napasigaw sa mga umatake ng halimaw na wala na daw silang laban dito kaya tumakbo na sila. Ang grupo na pumulibot sa halimaw ay naramdaman din ng malakas na enerhiya, at sa hindi kalayuan ay kitang-kita ang malakas na lilang enerhiya sa lugar kung saan naganap ang labanan ng halimaw at mga sundalo. Si Officer Gillen ay napasigaw ng sabing itaas daw ang alert level at pataasin daw ang mutation grade sa restricted zone. Dagdag pang sabi na walang pwedeng umatras at buong tapang namang sumagot ang kanilang kasama na sumang-ayon sa kanilang officer. Habang ang dambuhalang halimaw ay mas lalo pang lumaki at mas nakakatakot pa ito kesa sa una nitong mutation ngayon ay kitang-kita na ang bagsik nito na gusto ng kainin ang mga sundalo sa kanyang harapan. May sumigaw naman na kasamahan pa nila na mag-ingat daw dahil ang kaharap nilang halimaw daw ngayon ay ganap na daw itong nag-evolve na may attribute na darkness. Si Wang Li na naroon kaharap itong malaking halimaw ay nanginginig sa takot nang makita niya ang mata ng halimaw na nakatitig sa kanya na halos hindi na siya makagalaw. Kaya namang makita ng Officer Gillen ay napasigaw na siya sa kaligtasan ni Wang Li pati ang ating bida lumabas na ang kanyang kidlat na kapangyarihan sa mata na handa na ito kung anuman ang mangyari sa kanyang kaibigan na sabing hindi na daw ito maganda. Ngunit hindi pa man makagawa ng anumang hakbang ang ating bida pati na rin si Officer Gillen ay nakapagpakawala na ng atake ang halimaw patungo kay Wang Li. Nang tumama na ang atake ng halimaw ay sumabog ito ng malakas dala ang mapinsalang enerhiya nito. Mabuti na lang at hindi direktang nataman si Wang Li sa atake ng halimaw at sa kanyang harapan lang ito tumama. Ngunit dahil sa lakas ng impact ng pagtama ng atake sa lupa ay tumilapon pa rin si Wang Li dito. Habang si Officer Gillen naman ay malakas niyang isinigaw na ang lahat daw ng unit na ang halimaw daw sa restricted zone ay nakapag-evolve na, galing sa C level to B level na ang lakas nito. Ang ating bida na kanina pa hindi maganda ang pakiramdam ay tahimik lang sa likod na umo-obserba kung ano ang susunod na mangyayari ngayong mas lumakas na ang halimaw. Habang si Wang Li kanina na tumilapon ay lumabas ang dugo sa kanyang bunganga na tiningnan naman ito ng ating bida at agad na nilapitan para i-check kung okay lang ba ito. Sinagot naman agad ito ni Wang Li na okay lang daw siya. Nagkaroon lang daw siya ng kunting backlash. Hawak ni Fang Yi ang likurang bahagi ng ulo ni Wang Li. Sinabi niya na wag daw mag-alala ang ating bida ng sobra dahil sila daw ang sundalo sa Zone 11. Ngunit ang ating bida ay tinignan lang niya si Wang Li na hindi nagsasalita habang may seryoso na itong ekspresyon. Habang si Officer Gillen naman ay naghanda na naman gamit ang kanyang malaking sand at ang baril, malakas niyang sinabi sa mga sundalo na kanyang grupo na kahit anong idea o method ang gagamitin nila mapigilan lang daw ang halimaw na ito, kahit pa daw ang kanilang buhay ang kapalit dito. Sa harapan ng napakalaking dambuhalang halimaw, malakas niyang sinabing hindi daw nila ito pwede paalisan sa restricted zone kaya dito pa lang ay pipigilan na nila ito at papatayin. Ngunit hindi pa man sila makagalaw ay mabilis naman dumaan sa kanila ang ating bida na kanina pa kitang-kita makisali sa labanan. Ngayon na pati ang kanyang kaibigan ay muntik ng mamatay ay hindi na niya ito palalagpasin ang pagkakataon at siya na mismo ang papatay dito sa hangal na halimaw na ito. Dumaan ang ating bida sa grupo ni Officer Gillen habang si Officer Gillen naman ay huli na niyang nakita ang ating bidang sinusubukan pa niya itong tanungin kung ano daw ba ang gagawin ng ating bida, pero ang ating bida ay parang wala nang naririnig habang inihahanda ang kanyang malakas na thunder lightning na kapangyarihan para ipapatikim sa dambuhalang halimaw. Ang mga mata at kamay ng ating bida ay nagsimulang kumikinang ng asul na ilaw ng enerhiya habang ang mga arko ng purong kidlat ay pumapaligid sa ating bida. Isang malinaw na tanda ito na siya na ang haharap sa halimaw na kalaban ng mga sundalo at tatapos nito.
Napapalibutan ng nagliliyab na asol na kidlat hinarap ni Fang Yi ang halimaw na nilalang habang hindi na mapipigilan ang nag-aapoy na damdamin ng ating bida para kalabanan ang halimaw at sa kapangyarihan at tinatanong kung gaano ito katapang. Pagkatapos sumugod siya patungo sa dambuhalang halimaw ang kanyang braso ay naging isang sinag ng asol na enerhiya na tumama mismo sa ulo ng nilalang. Napakatindi ng impact at isang malaking pagsabog ng banal na kulog ang umalangaw. Tumama siya na tuluyang nilamon ang halimaw. Ang lakas ng atake ay lumikha ng isang malakas na shockwave na nagpatilapon sa mga kalapit na sundalo. Ang mga sundalo naman ay napatulala na hindi makapaniwala. Napagtanto nila na ito ay B-level na halimaw na mag-isang hindi matalo ng kanilang komandante na si Officer Jilan. Si Wang Li na parehong nagulat ay tumingin kay Officer Jilan at tinanong kung ang kanyang kaibigan ay totoong ang iniisip nila. Sa isang seryosong tingin kinumpirma ni Officer Jilan sa walang pag-aalinlangan na hindi sila nagkakamali, idineklara niya na si Fang Yi ang pioneer na kilala bilang The Tyrant. Habang si Fang Yi ay kalmado lang na nakatayo sa harap ng dambuhalang halimaw na nasusunog pa rin ngunit halatang nasugatan ng atake. Nang makita na hindi pa ito tuluyang napuruhan tumanggo ang ating bida, sinabi niya na kailangan niyang tapusin ang laban pagkatapos. Sinabihan niya sina Officer Jilan at Wang Li na lumayo para sa kanilang sariling kaligtasan. Pinanood siya ni Officer Jilan at naisip niya kung paano kinailangan ng buong squad nila ang isang komplikadong formation para lang harapin ang isang B-level na banta. Ngunit ang ating bida ay handang harapin ito ng mag-isa. Nagtataka siya kung anong uri ng kapangyarihan mayroon ang ating bida at kung bakit ganun na lang ito kalakas. Inaamin niya na ito ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Thunder Attribute na nakita niya na kahit sa Sia Nation daw ay matatawag itong top tier na enerhiya. Habang si Fang Yi naman ay itinaas na ang kanyang kamay at iniipon ang enerhiya ng kidlat, isang hindi makapaniwala sa mukha ang lumabas sa ekspresyon ni Officer Jilan. Tumangala siya at nakita ang isang nagbabadyang bumagsak na bagyo ng Thunder Energy na nabubuo sa langit sa itaas niya at hindi niya maiwasang mag-isip kung gaano ito kalakas ang kapangyarihan ng ating bida habang patuloy itong nag-i-evolve. Sa isang huling hakbang ng ating bida, pinakawalan niya ang buong kapangyarihan ng kanyang Thunder Lightning at nagdulot ng napakalakas na pagsabog sa kinatatayuan ng halimaw. Isang sinag ng kapangyarihan na talagang tumugma sa kanyang codename na The Tyrant. Ang kanyang mga mata na kumikislap pa rin sa natitirang kuryente ay nagpakita ng isang kalmadong determinasyon habang nagsisimulang kumupas ang nakakasilaw na liwanag mula sa kanyang atake. Ang mga nakaligtas na sundalo ay nanood ng may halong takot at paghanga. Isang sundalo ang nagkomento sa isa na ang nakita niya ay nagpayanig sa buong katawan niya. Kahit kaya niyang harapin ang nakakapanira na dark power ng halimaw, ang purong mapanirang lakas ng kidlat ay nasa ganap na ibang antas. Nang humuopa na ang alikabok, casual na nag-thumbs up si Fang Yi sa kanyang kaibigan at inihayag na wala na ang banta. Agad namang lumapit si Wang Li at sumisigaw ng may ginhawa na muntik na daw siyang mapatay sa takot habang tuwang-tuwa itong pabiro na sinuntok ni Wang Li ang balikat ng ating bida, tumatawa na hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kanyang matalik na kaibigan. Biglang nag-iba ang mood nang humingi ng tawad si Wang Li. Inamin na pinaghihinalaan niyang pioneer si Fang Yi ngunit kailangan niyang sundin ang mga utos ng nakakataas sa kanya. Binaliwala ito ni Fang Yi at tinanong kung bakit napaka-pormal ng kanyang kaibigan pagkatapos ng 3 taon na paghihiwalay at sinabi sa kanya na naiintindihan niya. Ang kanilang muling pagkikita ay naistorbo nang lumapit sa kanila si Officer Jilan. Pormal niyang pinasalamatan si Fang Yi para sa kanyang tulong. Inabot niya ang kanyang kamay bilang tanda ng respeto sa isang bahagyang ngiti, tinanggap ni Fang Yi ang kanyang pasasalamat at nakipagkamay siya at sumagot na wala naman daw yung problema dahil kumilos lang daw siya dahil para din naman ito sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay pormal nang nagpakilala si Officer Jilan, ang officer na namamahala sa Forbidden Area. Ipinaliwanag niya na dahil nailigtas ng ating bida ang buong grupo ng sundalo ay kailangan daw niyang mag-file ng isang tamang ulat at tinanong kung handa siyang iwan ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Agad na pumayag si Fang Yi habang si Wang Li ay nanunood mula sa gilid, tahimik na namangha sa kakaibang karanasan na makita ang kanyang matigas na komandante na umakto ng may labis na respeto sa kanyang matalik na kaibigan noong bata pa siya at hanggang ngayon. Gumawa si Officer Jilan ng isang direkta at seryosong alok,
Sinabi niya na ang lakas ni Fang Yi ay mas malakas kaysa sa maraming espesyal na pioneer ng militar at formal siyang inanyayahan na sumali sa hukbo nila. Gayunpaman, inamin din niya na ang isang imbitasyon mula sa isang base warden tulad niya ay marahil hindi sapat para kumbansihin ang ating bida. Sa kanyang sarili, sinubukan pa rin niyang intindihin ang laki ng kanyang kapangyarihan. Naintindihan niya na si Fang Yi ay isa ring 3-star Ghost Axe Realm Cultivator tulad niya. Gayunpaman, ang kanyang mga kakayahan ay umabot sa isang antas na higit pa sa kilalang mga limitasyon ng realm na iyon na ginawa siyang isang halimaw na may hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Kalmadong tinanong ni Fang Yi si Officer Jilan kung totoo ba na nararamdaman niyang hindi siya karapat-dapat na mag-invite sa kanya. Sa bigat ng awtoridad ng kanyang superior, kinumpirma niya ang mga salita nito. Sinasabing walang dapat itanggi. Ipinaliwanag niya na ang utos na makipag-ugnayan sa kanya ay nagmula sa High Command at sigurado siya na personal silang pupunta upang imbitahan siya sa hinaharap. Bahagyang tumawa si Fang Yi at sinabi sa kanya na hindi kailangan na maging ganoon kapormal. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at ipinaliwanag na tunay na nirerespeto niya silang lahat. Alam niyang hindi lahat ay may lakas ng loob na isakripisyo ang kanilang sarili para sa iba. Inamin niya na hindi pa siya nakakita ng mga sundalo sa laban dati at ang nakita niya ay talagang gumalaw sa kanyang puso, naantig sa kanyang sinseridad. Tanging salamat lang ang nasabi ni si Officer Jilan, pagkatapos ay gumawa si Fang Yi ng sarili niyang alok. Sinabi niya na kung sakaling magkaroon sila ng problema sa hinaharap, maaari silang humingi ng tulong sa kanya tulad ng lagi nilang ginagawa para sa mga ordinaryong tao na tulad niya sa nakaraan. Gayunpaman, nagdagdag siya ng isang mahalagang kondisyon. Hindi sila maaaring makialam sa kanyang personal na pag-cultivate o limitahan ang kanyang kalayaan. Ang kanyang hindi inaasahang alok ay panandaliang nagpatulala kay Officer Jilan. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, inihayag ni Fang Yi na gumagabi na at dapat na siyang umalis. Hindi naman ito pinigilan ni Officer Jilan. Sinasabi na sila na lang ni Wang Li ang lilinis sa bangkay ng namatay na nilalang at aayusin niya na may maghahatid sa kanya pabalik. Nang makita ang dedikasyon ng mga sundalo tuluyan nang naintindihan ni Fang Yi ang tunay na layunin ng militar sa bagong panahon na ito. Napagtanto niya na itinatag nila ang kanilang sarili sa mga mapanganib na espiritual na mayayaman na zone para sa dalawang dahilan upang gamitin ang enerhiya para sa kanilang sariling pagsasanay at mas mahalaga upang magsilbing linya ng depensa sa pagitan ng ordinaryong mundo at ng mga kakaibang halimaw na ngayon ay nagbabanta dito. Pagkatapos niyang umalis, bumaling si Officer Jilan kay Wang Li at sinabi na ang kanyang kaibigan ay hindi na maaaring ilarawan ng isang simpleng salita tulad ng kahanga-hanga. Alam niya na ang nakita nila sa araw na ito ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang tunay na lakas. Ang katotohanan na ang isang pioneer ay maaaring umabot sa ganoong kataas na antas ng kapangyarihan ng napakabilis ay nagpakita na mayroon siyang kamangha-manghang antas ng pananaw. Nagbigay siya ng conclusion na si Fang Yi ay isang bihirang halo ng swerte, tapang at likas na kakayahan lahat ng mga bagay na kinakailangan para sa kadakilaan. Nang makita ang malalim na respeto ng kanyang komandante sa kanyang kaibigan, masiglang iminungkahi ni Wang Li na kung sa tingin niya ay hindi siya ang tamang tao na mag-recruit dito, dapat na siyang bilang kaibigan niya noong bata pa ang gumawa ng trabaho. Gayunpaman, mabilis siyang ibinalik ni Officer Jilan sa katotohanan sa isang matalim na pagtapik sa ulo at inutusan siyang tumigil sa pagsasalita at tulungan siya sa paglilinis. Wala namang nagawa si Wang Li at pumayag habang kinaladkad siya sa trabaho. Nang gabing iyon, nakabalik na ang ating bida sa kanyang bahay at nagmameditate si Fang Yi na napapalibutan ng isang makinang na gintong aura. Iniisip niya ang kanyang pagpupulong sa militar, alam niya na inihayag na niya ang kanyang pagkakakilanlan, pero ang ipinakita lang niya lamang sa kanila ang kanyang Thunder attribute at itinago ang kanyang iba pang mga kapangyarihan. Batay sa kanilang magalang na saloobin, nagbigay siya ng conclusion na ito ay malamang na isang magandang bagay. Naintindihan niya na ang kanyang bihirang Thunder attribute ay isang perpektong panlaban sa mga dark monster na nilalabanan ng militar na ginawa siyang isang napakahalagang asset. Alam niyang susubukan nila siyang i-recruit at hindi siya babuntaan na magbibigay sa kanya ng akses sa pinakamabilis na paraan upang lumakas at ang pinaka-advanced na impormasyon. Ang mga pangyayari sa araw na iyon ay naglinaw din ng iba't ibang papel ng dalawang pangunahing puwersa ng pioneer ng bansa.
Ang militar na kinakatawan ni Officer Gillen ay ang mga Night Watchers, ang mga nakatagong tagapagtanggol ng bansa. Habang ang Spiritual Energy Cultivation Association kasama ang mga agent tulad ni Su Qingying ay ang naatasan na harapin ang mga banta na nakakapasok sa mga lungsod upang maprotektahan ang buhay ng mga sibilyan hanggat maaari. Naiintindihan niya ang dalawang bahaging estratehiya ng gobyerno gamit ang mga ipinagbabawal na sona upang pigilin ang pinakamalaking panganib habang dahan-dahan itong naglalabas ng impormasyon sa publiko tungkol sa mga darating na pagbabago. Ang maingat na paraan na ito ay bumibili ng mahalagang oras, pinipigilan ng lipunan na bumagsak sa pwedeng malaking kaguluhan. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang pag-meditate, isang maliwanag na bowl ang gintong enerhiya ang nabuo sa kanyang core. Napansin niya na sa kabila ng pagkuha ng mayaman na enerhiya ng ipinagbabawal na zone, hindi niya naramdaman ang agarang pangangailangan na mag-level up. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang kanyang pakiramdam. Ang gintong enerhiya ay bumulwak sa kanyang katawan at ang mga basag ng kapangyarihan ay kumalat sa kanyang katawan, kahit na sa maikling oras na ginugol sa isang lugar na mayaman sa espiritual na enerhiya ay napuno siya nito, agad niyang nakilala ang mga palatandaan ng pag-breakthrough. Samantala, sa mga kalye sa ibaba naglalakad pauwi ang kanyang pinsan na si Yi dala ang kanyang mga pinamili. Nagtataka kung nakabalik na ba ang kanyang pinsan, naisip niya na kung nasa bahay na siya ay maaari niya itong bigyan ng kanyang niluto. Ang kanyang casual na pag-iisip ay biglang naglaho nang tumingala siya at nakita ang isang napakalaking haligi ng gintong liwanag na pumutok sa kalangitan mula sa direksyon kung saan ang bahay ng ating bida. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at tanong sa isipan kung sino ang nagmamay-ari nito. Isang refleksyon ng isang nagniningas na divine axe ang lumitaw sa kanyang mata nang makilala niya ang malakas na enerhiya ng pag-angat ng Ghost Axe Realm. Agad niyang nalaman na mali siya, ang napakalaking saklaw ng kapangyarihan na nagpakita bilang isang malaking nagniningas na banal na palakol sa kalangitan ay masyadong nakakatakot para sa isang ordinaryong breakthrough. Maaari lang siyang tumitig ng hindi makapaniwala, nagtataka kung may isa pang makapangyarihang pioneer na gumagalaw sa lungsod. Sa kalye sa ibaba, si Yi ay nakatitig sa kalangitan na hindi makapaniwala. Kinilala niya ang napakalaking kapangyarihan ng Ghost Axe Realm, ngunit ito ay ibang bagay. Isang puwersa na napakalakas na binabago nito ang mismong realidad bilang isang higanteng banal na kamay na gawa sa purong gintong enerhiya na nabuo sa mga ulap sa itaas. Natanto niya ang nakakatakot na katotohanan, ito ang kapangyarihan ng maalamat na Spirit Creation Realm. Dito na-realize ni Yi na isang pioneer ng gayong hindi kapanipaniwalang lakas ang nakatira sa tabi niya ay nagpadala ng isang alon ng gulat at takot sa kanya. Ang hindi lang niya alam na ang mismong pinsan niya pala ang nagmamay-ari ng ganong lakas. Ilang milya ang layo sa isang high-tech na command center na mula sa association ay naalarma din dahil dito habang nagkukumahog ang mga technician. Isang urgent na babala ang kumalap sa kanilang mga screen. Ang anomaly value ay umabot sa isang mapaminsalang level 99. Ang lokasyon nito ay tinukoy sa timog silangan ng lungsod. Isang opisyal at pati si Su Qingying ay naalarma din dahil dito at sa isipan niya ay mayroon na naman bang bagong Spirit Creation Realm ang lumitaw. Hiniling ng opisyal na malaman kung ano ang nangyayari at inutusan ang lahat ng unit na pumunta sa target na lugar. Nagtaka si Su Qingying kung paano hindi napansin ng maaga ang gayong malakas na pioneer, na sa kanyang isipan ay sapat na itong malakas upang sirain ang isang buong lungsod. Sa harap ng isang holographic map ng lungsod, nagkaroon ng tensyonadong emergency meeting ang mga leader ng militar. Pinagtatalunan nila ang dalawang nakakatakot na posibilidad, alinman sa isang bagong parang Diyos na Spirit Creation Pioneer ang lumitaw o ang lungsod ay nasa bingit ng isang malaking sakuna. Isang seryosong mukha na opisyal ang nagmungkahi na maaari itong pareho. May isang senior official ang balisang tumawag sa headquarters, humihiling na ipadala nila ang lahat ng advance na kagamitan maliban sa malalaking armas. Gayunpaman, naputol ang kanyang takot ng isang subordinate ang pumasok sa silid at hingal na inihayag na ang alerto ay kinensila. Ang anomaly ay natukoy hindi bilang isang halimaw kundi bilang isang pioneer na sumasa ilalim sa isang breakthrough. Pabalik sa rooftop, ang gintong liwanag ay kumupas na habang si Fang Yi ay naglabas ng buntong hininga na sabing tapos na rin ang kanyang pagtaas ng antas sa Spirit Creation Realm at casual niyang nabanggit na matagumpay siyang nakarating sa 1-star Spirit Creation Realm.
Bukod sa pakiramdam ng kanyang katawan na mas magaan at nararamdaman din niya na mas lumakas, hindi siya nakaramdam ng malaking pagkakaiba sa kanyang raw power. Ang kanyang tahimik na sandali ay nag-ambala nang mag-vibrate ang kanyang telepono na may bagong mensahe. Ito ay mula sa kanyang kaibigan si Wang Li. Ang mensahe ay isang babala na sabing isang bagong anomaly ang lumitaw sa palaruan ng Chingcheng University at kinumpirma ng internal military sources na ito ay isang pollution. Higit pa sa pag-aalala, ito na ang pangalawang pagkakataon na nangyari ang partikular na anomalya sa university na ito. Nag-text pabalik si Fang Yi, sinabing alam niya ang tungkol sa nakaraang anomalya sa university at kinumpirma ni Wang Li na ito ay pareho. Bumalik muli at mapaglarong binalaan si Fang Yi na huwag sabihin sa sino man na siya ang pinagmulan ng impormasyon. Nagbiro naman si Fang Yi na i-report siya, gayon pa man naging seryoso ang tono ni Wang Li. Sinabi niya kay Fang Yi na talagang nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan at hinimok siyang mag-ingat. Ang babala ng kanyang kaibigan ay kinumpirma lamang ang kanyang sariling estratehiya. Ito mismo ang dahilan kung bakit siya ay maingat sa kanyang pakikitungo sa parehong militar at sa association. Alam niya na ang pagiging masyadong kilala ay maaaring magdala ng hindi kanais-nais na gulo na siyang dahilan kung bakit niya sinadya na itago ang kanyang malakas na yang flame attribute at ang kanyang crimson flame blade technique. Sila ang kanyang mga nakatagong alas at baraha kung sakali man ay may magtatangka sa ating bida. Nag-type siya ng huling tugon sa kanyang kaibigan, tinitiyak na huwag ito mag-alala sa kanya. Siya ay magiging maingat at marami pa siyang trump card na natitira upang gamitin. Sa gitna ng pagbibiro ni Fang Yi at Wang Li sa kanilang mensahe ay dumating naman si Yi at binuksan ang pinto at inihayag na nakabalik na siya. Nakita ni Yi si Fang Yi na may hawak na cellphone at tinanong niya kung kumain na ito at inalok ang bag ng take-out na dala niya. Ang ating bida na nakatutok parent sa kanyang cellphone ay sinabi lang na iwanan na lang sa mesa at kukunin na lang niya mamaya. Habang pinagmamasdan siya, isang nag-aalala at medyo frustrated na ekspresyon ang nakita sa mukha ni Yi at sa kanyang isip. Naisip niya ang karakter ng kanyang pinsan, nakikita niya ito bilang isang perpektong mabuting tao, ngunit may isang malaking kapintasan ang kanyang pagiging tamad. Sa isipan ni Yi na mukhang kontento lang ang ating bida na manatili lang sa bahay buong araw na naglalaro sa kanyang telepono. Hindi man lang daw ito nag-abalang magkolehiyo, nakita niyang nakakatuwa na habang ang kanyang kapwa mga pioneer ay patuloy na abalang naghahanap ng mga pagkakataon at nagtatago ng kanilang tunay na pagkakakilanlan, ang kanyang pinsan ay namumuhay ng walang problema na tila walang layunin sa buhay. Si Yi na pagod ay pumunta siya sa kanyang kwarto at humiga sa kanyang kama. Alam niya na ang balita tungkol sa hindi kapanipaniwalang spirit creation pioneer na kakalabas lang sa kanilang distrito ay mabilis nakakalat. Nakakaramdam siya ng sense of duty na kapag pasya siya na kapag dumating ang oras, ipagtatanggol daw niya ang kanyang tila walang alam na pinsan bilang isang paraan ng pagbayad sa ating bida sa pagpapatuloy sa kanyang bahay. Samantala, si Fang Yi ay hindi lang naglalaro sa kanyang telepono, sinusuri niya ang news report mula kay Wang Li na nagpapakita ng isang malaking nagngangalit na apoy sa palaruan ng universidad. Napansin niya na ang unang anomalya ay matinding init at ngayon ito ay isang apoy. Nagtaka siya kung ito ay isa pang kaparehong attribute. Ang video ay nagpakita na ang apoy ay nagsimula ng hindi kapani-paniwalang mabilis na sumusunog ng may nakakatakot na tindi. Ang mga online na komento mula sa mga saksi ay nagpahayag ng gulat na may ilang nagtataka kung ang mga special forces ba ay tinatawagan ngayon para sa mga simpleng sunog. Binanggit din sa ulat na ang lahat ng nakapaligid na puno at flower beds ay nasunog at ang lugar ay sarado na ngayon. Napansin ni Fang Yi na ang video ay maikli at biglang nagtapos. Ngunit malinaw na ang sitwasyong ito ay mas seryoso kaysa sa nakaraang insidente sa universidad. Nagtaka siya kung ano ang magiging kakaiba sa bagong attribute na ito. Sa pag-realize na kailangan niyang imbestigahan ng personal, alam niya na upang makapasok sa saradong lugar, kailangan niyang makipag-ugnayan sa kanyang bagong kakilala sa militar na si Officer Jilan. Kinabukasan, isang grupo ng mga reporter ang nagtipon sa labas ng saradong gate ng Chingcheng University na hinaharangan ng isang linya ng mga sundalo. Sumigaw sila para sa kumpirmasyon tungkol sa mga usap-usapan ng isang apoy na hindi mapatay at humiling na malaman kung bakit ang isang insidente na ganito kalaki ay hindi naiulat sa balita. Habang pinipilit ng mga reporter na magkaroon ng sagot,
Dumating sila Officer Jilin at Fang Yi at napanood sila ng mga taong nagtataka kung sino ang dalawang kahangahangang tao na ito habang agad na binuksan ng mga sundalo ang mga gate na pinapayagan silang dumaan ng walang tanong. Ang mga reporter ay naiwan sa labas at nalilito kung paano sila nakapasok ng ganoon kadali habang ang sila ay ganap na naharangan. Sa pagpasok pa lang nila Officer Jilin at Fang Yi sa palaruan ng unibersidad tumambad agad sa kanila ang mga umuusok na labi ng palaruan ng unibersidad. Nagsalita si Fang Yi sa matinding mapanirang kapangyarihan at tinatanong kung ito ba ang Heavenly Fire na narinig niya. Kinumpirma ni Officer Jilin na iyon ang opisyal na pangalan nito. Ipinaliwanag niya na ang nakakatakot na kalikasan nito ay lumitaw lang ito ng bigla at imposible rin itong patayin at maaari lamang iwanan upang masunog mismo hanggang sa ang lahat ng gusto nito ay maging abo. At tinanong niya ang ating bida na ang pangalan ba na iminungkahi niya ay medyo angkop dito. Sa unang pagtingin, sinabi ni Officer Jilin kay Fang Yi na kailangan niyang pumunta sa opisina ng principal at tinanong ang ating bida kung maghihintay ba siya sa kanya o sumama sa opisina. Mabilis namang sinagot ng ating bida na maghihintay na lang daw siya ditong mag-isa. Nang mawala na si Officer Jilin ay pumasok si Fang Yi sa gilid ng nasirang lugar na napapalibutan ng dilaw na tape. Lumuwa siya at hinawakan ang lupa na nasunog at inaanalisa niya ang enerhiya sa lupa. Napansin niyang malamig na ang lupa at higit sa lahat wala na itong natitirang spiritual na enerhiya mula sa nasabing Heavenly Fire. Napagtanto din niya nang may pagkadismaya na ibig sabihin nito ay hindi niya makukuha ang attribute nito, ito pa naman ang plano niya sana bago siya nagtatango dito. Biglang nag-ambala ang kanyang mga iniisip nang tawagin ang kanyang pangalan ng pamilyar na boses. Tumingala ang ating bida at nakita niya ang kanyang dating nobya na si Chu Qingli na nakatayo sa mga hagdan na malapit kasama ang isang kaibigan. Nagulat itong nagtanong kung ano daw ang ginagawa ng ating bida dito. Agad namang nakilala ng kaibigan nitong may salamin ang pangalan ng ating bida at tinanong si Chu Qingli kung siya ba ang dating nobyo na binabanggit niya na nakapasok lang sa junior college. Kinumpirma naman ni Chu Qingli na siya nga, pagkatapos ay tinapik ng kaibigan ang balikat ni Chu Qingli na may mapagmataas at may nakakaloko na tingin. Sinabi niya kay Fang Yi na naiintindihan daw niyang nandun siya dahil hindi pa siya nakaka-move on sa kanyang ex. Ngunit ngayong napakalaki na ng agwat sa kanilang buhay, dapat na daw siyang sumuko. Walang nagawa ang ating bida kundi tingnan lang ang dalawa at iniintindi na malakas ang tama ng kaibigan ng kanyang ex noon kaya hindi na lang siya nagsalita. Talagang nalilito sa pag-aakala nito at tinanong pa siya kung hindi parent daw ba ang ating bida nakaka-move on. Mula sa malayo, nagsimulang magsismisan ang ibang mga estudyante tungkol sa eksena. Nagtataka sila kung sino ang lalaking kasama ng school beauty na si Chu Qingli at hula nilang isa na naman itong malungkot na manliligaw. Napansin nilang hindi ito mukhang estudyante sa kanilang unibersidad at nagreklamo tungkol sa seguridad na nakapasok ang isang outsider. Sumulong ang kaibigan ni Chu Qingli na may salamin at agresibong hinarap si Fang Yi. Sinabi nitong ngayon ay campus bell na ng unibersidad si Chu Qingli at dapat niyang pag-isipang mabuti ang kanyang mga ginagawa. Binalaan niya si Fang Yi na hindi daw mabilang ang mga lalaki na mas mahusay kaysa sa kanya ang nanliligaw kay Chu Qingli at hindi siya kasali dito. Inutusan niya ang ating bida na umalis at sinabing hindi daw ito lugar para sa ating bida. Pagkatapos ay nagbanta pa siyang ere-report siya sa disciplinary office kung hindi nito ipapaliwanag kung paano siya nakapasok. Samantala, pinagmamasdan siya ni Chu Qingli na may pagtataka sa kanyang isipan. Naalala niyang sinabi ni Fang Yi noon na hindi niya pagsisisihan ang kanilang paghihiwalay ngunit ngayon ay narito siya. Napagpasyahan niyang ang kakulangan nito ng interes noon ay isa lang daw palabas at nagpapanggap lang itong matapang. Ang kanilang confrontation ay nag-ambalan nang bumalik si Officer Jilin at tinanong si Fang Yi kung kaibigan ba niya ang babae. Nagulat si Chu Qingli sa biglaang paglitaw ng nakaka-intimidate na babaeng may pulang buhok. Malamig na itinanggi ni Fang Yi, nilinaw niyang mga dating high school classmates lang sila at hindi maituturing na magkaibigan. Tinanggap naman ni Officer Jilin ang kanyang paliwanag at sinabing mag-classmates lang sila. Pagkatapos ay nagsalpak si Officer Jilin ng salamin na lalo pang nagpalakas sa kanyang nakaka-intimidate na presensya. Kitang-kita ang kaba ni Chu Qingli at ng kaibigan nitong may malakas na tama sa aura ni Officer Jilin. Nagtataka kung sino ito at paano niya nakilala ang isang tulad ni Fang Yi.
Pagkatapos ay humarap si Officer Jillian kay Fang Yi upang magbigay ng update. Ipinaliwanag niyang nakausap niya ang principal at ang issue tungkol sa Heavenly Fire ay mas komplikado kaysa sa kanilang inakala. Sinabi niya sa kanya na darating ang principal para dalhin sila sa pinag-umpisahan ng apoy. At dahil isa ng special military consultant si Fang Yi, kailangan ang kanyang presensya. Sumang-ayon naman si Fang Yi nang walang problema. Saka naman dumating ang isang grupo ng seryosong mga opisyal na nakasot. Inutusan ang lahat na magsilayo at inanunsyo na mananatiling sealed off ang palaruan. Napatili si Chu Qingli sa gulat na kilala ang lalaking namumuno sa grupo bilang principal ng universidad. Ang iba pang mga estudyante ay parehong namangha, kilala ang principal na isang napakaabala at mahirap hanapang tao, isang tao na bihirang makita sa campus. Natanto nila na personal itong dumating para makipagkita kay Fang Yi at sa misteryosong babaeng may pulang buhok, ang tinutukoy nila ay si Officer Jillian. Gayunpaman, lubos na nagkamali sa pagkakaiintindi ang kaibigan ni Chu Qingli dito. Inakala nito na dumating na ang principal upang harapin ang 2 taong hindi dapat naroon. Samantala, nanatiling tahimik si Chu Qingli na may pagtataka kung ano ba talaga ang nangyari at bakit naroon ang kanilang principal. Sa lubos na pagkagulat ni Chu Qingli at ng kaibigan nito, nakita nila na hindi nilapitan ng principal at ng kanyang grupo sina Fang Yi at Officer Jillian bilang mga trespasser. Sa halip ay diretsyong lumapit ang matandang principal kay Fang Yi at binati ito ng isang mainit at magalang na pakikipagkamay. Tinawag niya si Fang bilang konsultan. Ipinaliwanag kung gaano siya nag-alala tungkol sa mga kamakailang anomalya ng paaralan at ang kaligtasan ng mga estudyante. Ipinahayag niya ang kanyang matinding sabik na dumating sila upang lutisin ang sitwasyon sa mas nakamamanghang eksena. Bahagyang yumuko ang principal at formal na inilalagay siya na in charge ng buong problema sa palaruan. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanging mapapanood lang ni Chu Qingli na may malalaking mata sa lubos na kawalan ng paniniwala habang ang kanyang buong pananaw sa kanyang dating ay biglang nawasak. Pagkatapos ay kumilos ang security ng principal upang isecure ang lugar. Bumuo sila ng human barrier at inutusan ang lahat ng walang kinalaman na lumayo. Habang itinutulak palayo ang grupo ng mga estudyante kasama na si Chu Qingli, nag-uusap-usap sila sa kalituhan. Hindi maintindihan kung bakit yumuyuko ang kanilang respetadong principal sa isang napakabatang lalaki. Nawala sa karamihan, nakinig si Chu Qingli habang nagbabago ang opinyon ng mga estudyante sa paligid niya. Hula nila ngayon na si Fang Li ay dapat mayroong extraordinary special identity upang magkaroon ng ganoong pagtrato. Naalala ng isa na ilang sandali lang ang nakalipas, siya ay tinatawag na manliligaw o ex-boyfriend ni Chu Qingli. Isang tao naman ang nagkomento sa lubos na pagbaliktad ng status na nagsasabing ngayon kahit nahabulin siya ni Chu Qingli baka hindi na nito makuha ang kanyang atensyon. Ang huling matinding realisasyon ay dumating nang mapansin ng karamihan na sa buong tagpo, ang binata ay hindi man lang daw tumingin o pinansin ng campus beauty at iniiwan itong nakatayo ng mag-isa at ganap na binabaliwala.